Handang proteksyonan ng gobyerno ang mga tetestigong sasalang sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paglilinaw ng Malacanang, ang proteksyon ay para sa lahat ng nangangailangan ng hustisya at hindi eksklusibo sa ICC witnesses. Kung ito po ay witnesses ng mga biktima, mapa-ICC man po ito o sa ibang mga pagkakataon, tutulungan pa rin po nila. Yun din naman po ang gusto ng Pangulo, mabigyan ng hustisya ang dapat mabigyan ng hustisya. Giit ng palasyo, hindi ito maituturing na direktang kooperasyon sa ICC. Matatanda ang July 2023 nang unang sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang bansa sa ICC in any shape, way, or form. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice they need. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na may komunikasyon mula sa ICC at sa DOJ Witness Protection Program pagdating sa kaligtasan ng mga tetestigo sa drug war probe. Dagdag pa ng kalihim, nasa 3 hanggang 4 na testigo na ang nasa kanilang kustudiya at maaari pa raw itong madagdagan sa mga susunod na araw. Sa 18 pahinang dokumento na isinumite ng drug war victim sa ICC, mariing tinututulan ng mga biktima ang hiling ni Duterte na pansamantalang paglaya. Ayon sa mga biktima, makapangyarihan pa rin ang dating Pangulo at maaari niyang balikan ang sangkot sa drug war probe. Wala rin daw humanitarian reason na pwedeng mag-udyok sa ICC para palayain si Duterte. Malakas pa rin daw ang koneksyon ng dating Pangulo at maaaring maglagay sa peligro ang kaligtasan ng mga pamilya ng biktima at mga testigo. Para sa abogado ng drug war victims at ICC accredited lawyer na si Gilbert Andres, gagawin ng mga biktima ang lahat para hindi mapagbigyan ang hiling ni Duterte na pansamantalang paglaya. Handang-handa po sila sa mahabang panahon kasi in the first place nagsuffer na po sila ng mahabang panahon under the 6 years ni Mr. Duterte. They're willing to actually go through it. Kung hindi pagbibigyan ng interim release request o madidismiss ang kaso ng dating Pangulong Duterte, ibig sabihin magtutuloy-tuloy na ang confirmation of charges hearing na nakatakda sa Setyembre. Nahaharap si dating Pangulong Duterte sa kasong murder na itinuturing na crimes against humanity dahil sa kanyang madugong drug war. Samantala, wala pang desisyon si Pangulong Marcos kung muli nang babalik ang Pilipinas sa ICC. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus, The Hague, Netherlands.